Nalalapit na ang Agosto 21 kung saan gugunitain ng bansa ang ika-30 anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Sino nga ba si Ninoy at ano ang naging ambag nito sa ating bansa? Alamin natin ang naging kadakilaan ng isang bayani mula sa report ng aming kasamang si Julius Disamburon. Sa darating na ika-21 ng Agosto, gugunitain natin ang ika-30 taong anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Siya ang asawa ng ina ng demokrasya, dating Pangulo Corazon Cory Aquino, at ama ng kasalukuyang Pangulo ng bansa, Benigno S. Aquino III. Ang tanong ng marami, sino nga ba si Ninoy? Si Ninoy ay pinanganak noong ika-20 Nobyembre taong 1932. Anak siya ng dating Assemblyman Benigno Aquino Sr. at Aurora Aquino ng Tarlac. 17 taong gulang lamang ng matanyag sa pagiging isang correspondent ng digmaan sa Korea. Siya din ang naging pinakabatang nahalal na punong bayan sa Concepcion, Tarlac. Noong panahon ng panunungkulan ni Diosdado Macapagal, si Ninoy ay umanib sa Partido Liberal. Siya ang naging pangkalahatang kalihim ng partido na naging daan upang maluklok siya sa mataas na kapulungan. Dito'y nagpakita na siya ng kagalingan sa pamumuno. Matapos ang idineklara ni dating Pangulong Marcos na batas militar noong September 23, 1972, ipinag-utos nitong ipaaresto si Ninoy. Nakilala kasi siya bilang mahigpit na kritiko ng administrasyon. Habang siya'y nakakulong, todo suporta pa rin ang pagkamahalang ibinibigay sa kanya ng sambayanan. Naitatag din niya ang Partido Laban o Lakas ng Bayan taong 1978. Marso ng 1980, inatake sa puso si Aquino sa loob ng kulungan. Agad siyang dinala sa pagamutan at nang muli nitong maramdaman ang kaparehong sakit na padala sila sa Estados Unidos kasama ang kanyang pamilya para sumailalim sa coronary bypass surgery. Halos 3 taon na nang ma-exile sa US ang pamilya Aquino. Dito'y nakagawa pa rin siya ng ilang libro at mga talumpati. Taong 1983 nang makarating sa kanya ang balita tungkol sa sitwasyong politikal noon sa Pilipinas. At ito ang nag-udyok kay Ninoy para bumalik sa kanyang lupang sinilangan. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay inassassinate ito matapos itong lumabag sa paliparan ng tarmac na ngayon Ninoy Aquino International Airport. Ito ang nagmitsa sa taong bayan na mag-alsa laban sa rehimeng Marcos at sa pamamagitan ng people power sa kahabaan ng EDSA taong 1986. Kasabay nito ang panghihikayat ng palasyo sa sambayanan na alalahanin naging kadakilaan ni Ninoy at bisitahin ang online commemoration ito sa www.malacanang.gov.ph. Naabutan mo man siya o hindi, manatili sana sa ating isipan ang mga naiambag nito di lamang sa ating kasaysayan, kundi pati sa paggamit ng ating kalayaan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.